nabalot ng tensyon ang Senado matapos mag-walk out ang minority senators sa gitna ng sesyon. Tinutulan nila ang tila minamadali raw na mosyon para payagang makaboto ang isang senador kahit via online. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Nasa gitna ng sesyon sa plenaryo ang mga senador nang biglang mag-walk out ang mga taga-minorya. Sinubukan kasi muling isulong ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang mosyon na amyendahan ang Rule 14 Section 41 ng Senate Rules. Yan ay para payagan ang virtual o online participation sa plenary session ng isang senador. Sa ngayon, pinapayagan lang ang pagdalo sa sesyon online kapag may national emergency. Yun nga lang, hindi pa dumaan ang mosyon ni Marcoleta sa Committee on Rules. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin. Tinabla naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na minamadali nila ang pagrepaso sa Senate Rules. You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. Kaya dito na nag-walk out si Senator Erwin at sumunod ang iba pang minority senators. We will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga Niloloko tayo. It's a violation of the rules. Tanging si former Senate President Tito Soto ang naiwan sa plenaryo para ma-adjourn na ang sesyon dahil sa kawalan ng quorum. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda, tatalakayin nila sa Lunes ang mosyon ni Marcoleta. I said life goes on, so we continue on Monday. Si Senador Robin Padilla nang hinayang naman na hindi pa natalakay ang mosyon. Comment ko? Yes, sir. Sayang, ang ganda pa naman ng debate. Sana sa susunod, tuloy-tuloy yung debate para yan naman talaga ang silbi ng demokrasi. Tuloy-tuloy ang debate. Your comment, sir, dun sa... Sayang, ganda na. Matapos ang walkout, nag-post ang 10 minority senators ng kanilang litrato na may caption na Solid Block. Sa isa namang panayam, giniit ni Senadora Hontiveros na kailangan talaga na nasa plenaryo kapag may pagbobotohang mahahalagang usapin, tulad ng impeachment, pagpapalit ng liderato at pagpasa ng mga batas. Unprecedented itong motion ni Senator Marcoleta, and to make matters worse, pinipilit nilang baguhin ang rules ayon sa kanyang proposal through the tyranny of numbers lang. Sa ngayon, hindi na muling nakakapasok si Senador Ronald De La Rosa dahil sa ICC warrant of arrest. Habang una na ring sinabi ng ombudsman, nakakasuhan nila ang majority senators na sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dahil sa flood control scandal. Mga kapatid, mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. At sa puntong ito, magkakausap natin Senator Erwin Tulfo kaugnay ng naganap na walkout ng minorya sa Senado kahapon. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Salamat po sa oras. Ms. Cheryl, magandang tanghali po. Senator, kumustahin ko muna matapos yung naging mainit nga po na sesyon at walkout kahapon. Kumusta ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng minority at majority bloc? Well, wala kasing pasok ngayon, Ms. Cheryl, so hindi kami magkikita ngayong araw. Pero we will resume this on Monday at 5 p.m. yung sa session. Naasahan namin na tatalakayin ulit ng majority block ito. Siyempre, yung minority mo, kokontra po ulit dito. So, bagamat outnumbered po kami, aminado po kami, pipilitin po namin talagang harangin po ito. We will go down fighting. Kumustahin ko lang po, after the walkout yesterday, ano po ba ang na-discuss ng minority?
Yung plano nga po, na sa Monday, outnumbered po kami. Yun ang sinabi ni Minority Leader Soto at saka ni Sen. Mix, outnumbered tayo. So how do we do this? And sabi lang natin, we will just keep on raising. We will question. Gusto natin malaman ano ba. Pero definitely, we will not allow them to divide the House without even discussing the issue or hearing from them. Why is it so necessary to change the rules na pwede ng video conferencing, where in fact, we're in normal times. Dati nauso yung video conferencing because of the pandemic. Wala namang pandemic na ngayon. Everything seems normal. So why do we have to change the rules? Diba? Ibabalik natin sa dati. That's what we need. Number two, we want to find out there's a justifiable reason. What are the justifiable reason other than national emergency and force majeure? So, unacceptable po talaga. Hindi po, it's not something, I'm yung not saying- remote or online voting. I'm not saying it's unacceptable, Ms. Cheryl. Opo. The reason why really yesterday nagkaroon ng away, ng gulo, because they haven't even laid down and explain what is it, what kind of law. The Senate President, Cayetano, already stood up and said, let's just divide the House and make a vote. Hindi yun eh. Ang tamang procedure, pag-usapan natin. Kini-question nga ni Senator Ping Lacson na, okay, this is kind of new. Hindi, last week pa ito, Senator Marcoleta, May 11. And pero, according to the rules, pag may mga ganon, you have to submit it to the Committee on Rules. Unfortunately, hindi pa nakikreate yung Committee on Rules dahil, di ba, it was declared vacant. So, there was no Committee on Rules, there was no chairman. So, paano tanggapin ng Senate Committee on Rules? And then they rebutted, they said, kaya nga binabalik natin sa floor. No, kailangan dumaan muna sa rules. That's what you're saying. That's what Senator Lacson is saying. And then, sinabi pa ni Sen. Pierre, dapat pagdebatihan muna. Sa Section 136, dapat mayroong argumentation, may diskusyon tayo, para before pag-decide natin. Hindi, gusto nila i-shortcut. They want to do it short. Kaya tumayo na ako and I said, why are you in a hurry to pass this section na amending the old one na only force majeure and national emergency will allow yung video conferencing of senators to attend the session. Hindi naman lang nasagot ako. Pagkatapos, so sinabi ko na, is it because for some of our colleagues who will be arrested? Dahil sabi nga I was just basing my statement on what Ombudsman Remulla was saying earlier today na merong i-issue ng warrant of arrest. And then, siguro, Senator Bato del Rosa in hiding right now. So, could it be? They did not answer that. Out of order na ako. I don't know how I became out of order when I was just asking a real question. And real talk lang, Ms. Cheryl. Di ba sabi nga po, sinagot po kayo ni Senate President Cayetano at sinabing huwag gawing personal o speculative yung usapan. Hindi naman personal, tsaka hindi naman ang galing sa akin speculative eh. Ang sinasabi ko lamang, then siya na, sinagot nila, why are you in a hurry? Hindi po, bakit nila i-divide yung house? Nung una pa lang po, hindi na nila sinunod yung rules eh. Malinaw sa sikat ng araw, 136, Section 136, it clearly states, kailangan pagdebatihan muna ng Committee on Rules, pag-usapan. Wala nga, pag-usapan ng grupo namin. Wala nga ganun eh. I-divide ng house para magbutuhan eh. What does it tell you? Sa gitna po ng sagutan ni Senator Marcoleta at Ontiveros ay na-call out mo nga po yung ad hominem, yung pahayag ni Senator Marcoleta na mahirap kapag walang legal background. Katulad nyo rin po ba yung sentimiento ng ibang minority senators? Hindi lang minority, pati majority, tahimik lang. Siyempre, tinamaan din sila. Do you think sila Camille Villar and Mark Villar hindi tinamaan? Sila Bongo, sila Robin Padilla hindi tinamaan? Jinggoy, Joel Villanueva. Maraming hindi. 16 of us are not lawmakers. Are not lawyers, di ba? 16 kami na hindi abogado. 8 lang ang abogado sa amin. And yet, dapat, kaya kung tumayo po, sinabi ko ad hominem, you're attacking the individual, yung kanyang character or what. You should attack yung kanyang issue, yung about raising 136, di ba? Huwag niya sasabihin na wala kang legal background because
it's fallacy. So, hindi po siya walang legal background. Senator Ontiveros has been in the Senate for 12 years. Siya nga, first year niya pa lang, dahil lawyer siya, di ba, nanggaling siya sa Congress. No, ibang playing field na ito, the Senate eh. Ano na po, matapos, kailan, Sen Erwin, na noong heated na talaga eh, kailan na pagdesisyonan or paano nag-usap-usap na let's just walk away? Well, nung tumayo tayo at ayaw talaga nang tanggapin, ay sinasabi na we have to divide the house. Inulit dalawang beses ni Espiqueta. No? So nagdesisyon na po yung senior members po namin, sila Senator Mig, Senator Ping, Senator Soto, na sige, let's walk out. Okay? Kaya wala nang mangyayari dito. Parang pag mag-participate pa tayo sa botohan, talo naman na tayo. Talaga sinadya nila na kung saan less than number natin, walat kulang tayo ng isang tao dahil nagpaalam kanina. Yun. Yung pagsasabi po na we have to divide the house and kailangan na pong magbotohan, doon, di ba, sinasabi nyo na, bakit kayo nagmamadali? Mismong I think nasabihan din nagsalita si Senator Robin Padilla na sayang, hindi man lang napag-usapan o napagdebatahan yung motion. Pero yun din naman po ang pinupunto nyo, di ba, na pag-usapan muna natin bago tayo magbotohan. Yun na, medyo nakalimutan lang siguro ng kaibigan ko si Senator Robin na yun nga, tinatanong lang namin, paano natin pagbubutuhan kung hindi pa natin na pagdidebatihan? Gusto namin yung sagot, bakit kayo nagmamadali? Pangalawa, yung sinasabi yung justifiable reason, ano yun? Bukod sa force majeure at saka national emergency, anong justifiable reason ang pwedeng sa online na lang magsisesyon? Kaya nga, nagsabi na ako, real talk lang, para ba ma-accommodate ilang kasama natin, si Senator Bato at yung ilan na sinasabi ni Ombudsman Remulla na mahuhuli na, could it be na pag nahuli sila, na pwede pa rin sila mag-attend? Tama yung ibang mga, may ibang yung mga viewers sa online, they were saying na paano naman yung rules din ng BJMP, ng MVP? Iba-violate niya dahil para ma-accommodate siya, para pwede siya mag-online, pwede siyang gumamit ng telepono, Ms. Sheryl. Paano po yan? Sabi nyo nga po ay hindi naman speculative, may mga lumalabas. Mangyayari nga po ba sa weekend yon? Posible? Hindi ko po alam. Nasa ombudsman. Ms. Sheryl, I have to excuse myself, madam. I have another interview. Thank you po, Ms. Sheryl. Alright, marami pong salamat, Senator Erwin Tulfo, sa oras po ninyo.